Magandang araw mga kapatid sa Panginoon, mga minamahal na kapatid. Ah, Tayo ngayon ay Pebrero. Anong pitsa ngayon? 12. Pebrero 12 mga kapatid. At naway patuloy tayong pinagpapala ng Diyos at ginagabayan ng Diyos sa ating buhay. Narito tayo sa Baungon Bukidnon, dito sa aking tinatayo na bahay. Ito na yung bahay ko hanggang sa aking pagtanda, siguro ng lubusan. At kakita ko sa inyo ng kunti ang aming ginagawa bahay. Yan. No? Mga kapatid, ang bahay ng pinapagawa namin dito sa Baungon. Yun. Yan ang lupa pa sa taas ng kalsada. Dito tayo sa baba ng konti. At yan ang aming daan papunta sa taas. At yan ang aming lupa dito na tinataniman ng iba't ibang mga kahoy. At dito tayo nga sa Baungon Bukidnon. Nagpupuri ako sa Panginoon sapagkat nang itinatayo ito, ayon sa kanyang gabay, ay siya rin ay nagdala ng mga tao na kumilala sa kanya. Mga tao na nagtrabaho, mga kabataan. 5 silang sumampalataya sa Panginoon, naway magpatuloy sila. At 3 linggo ang nakalipas, sila ay dinala sa bautismo. Pero pa man mga kapatid, tayo ay manalangin upang gabayan tayo ng Diyos sa ating gawain ng pagkikinig ng salita. Aming makapangyarihang Diyos, dalangin namin na inyo kaming samahan sa aming pakikinig sa inyong salita, sapagkat ang mga inyong pag-aari naman ay mga taong nakikinig. Kaya kami ay makikinig sa inyo. Samahan niyo kami sa pakikinig at sa pag-unawa sa mga bagay na inyong bubuksan, ituturo at ipaliwanag sa amin. Dalangin namin na ang mga ito ay tunay nga naming isagawa sa aming buhay. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, sa nakalipas na linggo, pinag-aralan natin ang mga ang ating katapatan sa Panginoon. Paano tayo maging totoong matapat sa Kanya. Ngayon naman, pag-aralan natin ang mga tanda ng mga pag-aari. No? Mga tanda ng mga tao ng pag-aari ng Diyos. Ang mga Kristiyano, tayo ng mga anak ng Diyos ay sumampalataya, nananalig na tayo nga ay hinirang ng Diyos, mga pinili ng Diyos, mga tupa ng Diyos, mga alagad ng Diyos, tayo mga mananampalataya ng Diyos. At tingnan natin kung ano ang sinasabi ng kasulatan upang tayo makatiyak na tayo nga ay mga hinirang ng Diyos. Tingnan natin ang mga tanda, mga katangian ayon sa kasulatan na magpapatunay, magtuturo sa atin sa pagkilala na tayo nga ay mga hinirang ng Diyos. Mga tanda na sinabi mismo ng ating Panginoong Jesus at lagi na nating naririnig. Kumbaga itong mensaheng ito ay maaaring mga pagpapaalaala lamang sa atin. Hindi naman bago na naririnig natin, kundi lagi nating naririnig. Dalhin lang natin sila sa
pagiging mga tanda, mga katangian ng ating paghinirang, mga pag-aari tayo ng Diyos. Una, ang mga unang tanda o katangian ng mga pag-aari, ng mga taong pag-aari ng Diyos, mga anak ng Diyos, mga hinirang ng Diyos, ay sila'y dumaan at nakaranas ng makapangyarihang pagbabago ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsampalataya at pagsisisi. Ito na nga, dati na natin laging pinag-uusapan yan. Ang mga pag-aari, ang mga taong pag-aari ng Diyos, ang mga hinirang ng Diyos, sila'y dumaan at nakaranas ng makapangyarihang pagbabago ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsampalataya at pagsisisi. Ito ang salita ni Pablo nang siya sumulat sa mga taga Thessalonica. Ayon sa kanya sa verse 4 at 5 na sila'y mga hinirang. Kami mga kapatid ay nagsasabi sa inyong pagkahirang, sinabi niya, kayong mga hinirang ng Diyos. At ang tanda, sabi niya, sapagkat noong ang aming ebanghelyo ay dumating sa inyo. Hindi ito dumating sa pamamagitan ng salita lamang, sabi niya, kundi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu. Ang kanilang pagkapili, ang kanilang pagkahirang, nababase, sabi ni Pablo, na ipapahayag niya sa kanila na sila'y hinirang ng Diyos sapagkat dumaan sila, sapagkat nakaranas sila ng isang makapangyarihang pagbabago. At yun ang kanilang pagsampalataya at pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Yung ipangaral sa kanila ni Pablo ang Ebanghelyo at ganoon din sa atin nang naipangaral sa atin, nang narinig nilang Ebanghelyo. Gumawa ang Diyos ng isang unang gawa ng biyaya sa atin at ang biyaya niya yan ay ang sila'y ipanganak muli. Hindi natin alam yan. Nang marinig natin ang Ebanghelyo, ang unang gagawin ng Diyos sa atin ay tayo'y buhayin. Ang Ebanghelyo ay isang tawag sa pagbubuhay sa patay. Yan ang sabi ng Juan 5:25. Sabi ni Jesus, dumating ang panahon at ngayon na nga na ang mga patay ay mga karinig sa salita ng anak ng Diyos at ang mga makikinig ay mabubuhay. Tayo binuhay niya sa pamamagitan ng tawag ng Ebanghelyo. At pangalawan niyan, nung tayo nangabuhay na nga, tayo dinala niya ulit sa pagsampalataya. Ito yung dinaan natin at naranasan ng mga anak ng Diyos, ng mga pag-aari ng Diyos. Sila ay nakaranas ng isang makapangyarihang pagbabago ng Ebanghelyo. Ito yung tinatawag sa English na conversion. Sa Bisaya pa sa amin, pagkakabig. Tayo binago ng Diyos. Tayo sumampalataya sa Ebanghelyo. Tayo nagsisisi sa ating kasalanan. Hindi maghihiwala yan. Sa theology ng Reform Theology, ito yung conversion, pagbabago, pagsampalataya at pagsisisi. Dalawang bagay sa isang karanasan. Noong ikaw ay binuhay ng Diyos, dinala ka sa pagsampalataya at pagsisisi sa inyong kasalanan. At yun nga ang ating pagbabago. Ito ang ating pagbabago. Kaya yun nga ang sinasabi sa 2 Korintos 5:17, ang mga nasa kay Kristo ay mga bagong nilalang. Nangabuhay sila muli, bagong nilalang. Ang dati ay dumaan na. Ngayon sila ay bago na. Bagong nilalang, mga nakaranas ng isang makapangyarihang pagbabago. Anong kapangyarihan ito? Dahil bakit sinasabi ni Pablo na ang aming ebanghelyo ay
dumating sa inyo sa kapangyarihan. At sinabi nga niya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya ang Ebanghelyo nang darating sa atin, yan ay gumagalaw ang kapangyarihan ng banal na Espiritu doon sa mensahe ng salita ng Diyos. Kaya dalawa yan. Ang salita ng Diyos na makapangyarihan sa Ebanghelyo at ang tinatawag na kapangyarihan ng Espiritu doon sa Ebanghelyo. Dalawa, makapangyarihang Ebanghelyo na makapangyarihang salita at ang makapangyarihang banal na Espiritu na nagbibigay karunungan upang dalhin tayo sa pagsampalataya sa Kanya. Ito ay naganap nga dahil makapangyarihan ang Kanyang salita at ang banal na Espiritu. Kaya ang isang pag-aari ng Diyos, dumaan dito. Ikaw, kapatid, maalala mo bang dumaan ka sa isang pagbabago? Dapat lahat tayo maka-alaala na ako'y Kristiyano, ako'y mananampalataya sapagkat may isang panahon na ako'y binago ng Diyos sa isang pagsampalataya sa Ebanghelyo. Naunawaan ko na kilala ko ang Ebanghelyo, nalaman ko ang mga katotohanan ng Ebanghelyo at sa pamamagitan ng Ebanghelyo dinala ako sa pagsisisi. Binago ako. Conversion, mga kapatid. At yan ang unang tanda, katangian ng isang pag-aari ng Diyos. Ayon mismo kay Apostol Pablo, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo na nagdala sa pagsampalataya at pagsisisi. Pangalawa, mga kapatid, na katangian ng isang pag-aari ng Diyos ay ang mga pag-aari ng Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Nakikinig sa salita ng Diyos. Yan mismo nagmumula kay Panginoong Jesus sa Juan 8:47 nung sinabi niya sa mga taong pinangaralan niya ng mga Hudyo. Sabi niya, ang mga sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Yun. Tinuturuan niya sila na sapagkat sila ay nakikinig, sapagkat ang mga tao ay sumampalataya, sapagkat ang mga tao ay sumusunod sa Kanya, sapagkat sila ay sa Diyos. Ang mga sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. At tinatawag pa ng Panginoon na sila ay Kanyang mga tupa. Na sila ay, bakit sila ay nakikinig? Sapagkat sila ay mga tupa ng Diyos. Sinabi niya sa 10:27 ng Juan, ang aking mga tupa ay nakikinig sa akin. Yan. At nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Tingnan niyo, ang mga tupa ni Jesus, tupa ng Diyos, nakikinig sa Kanya. Nakikinig sa Kanyang tinig at sumusunod sila sa Kanya. Yan ang tanda ng mga pag-aari ng Diyos. Nakikinig. Kailangan tayo ng mga tao na laging nakikinig sa salita ng Diyos. Ay sinabi niya sa Kanyang mga tao na hindi sumampalataya sa Kanya, hindi nakikinig sa Kanya. Ang dahilan na kayo hindi nakikinig, sabi niya, doon sila sa kabila, sapagkat hindi kayo mga tupa ng Diyos. Hindi sila pag-aari ng Diyos. Hindi sila hinirang ng Diyos. Ang mga hinirang lang ng Diyos, ang mga kinilala lang ng Ama na ipinagkaloob niya sa anak, ay sila lang ang mga tinatawag na mga tupa at mga makikinig sa Diyos. Hindi lang sila makikinig, sila din ay mananatili na makikinig. Tingnan niyo. Ang kanilang pakikinig ay nagsisimula doon sa Ebanghelyo, sinabi natin kanina. Narinig nilang Ebanghelyo, ang unang pakikinig sa salita ng Diyos. At narinig nila. Sila'y binuhay nito at sila'y binago nito. At nananatili sila sa pakikinig.
nananatili ang kanilang pakikinig. Juan 15:7. Kung kayo'y mananatili sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo. Maliwanag yan. Ang pakikinig na nananatili. Patuloy, naroon lagi. Di tayo maaring aalis sa pakikinig sapagkat sabi ni Jesus, tayo naging sanga ng puno na hindi na maaring matanggal sa pagka dugtong sa puno. Tayo'y sanga na siya ay ang ating puno at tayo'y mananatili sa kanyang salita. Mananatili. Mananatili tayo mga kapatid sa kanyang salita. Hindi lang mananatili sa salita, kundi magpapatuloy sa salita. Mananatili, magpapatuloy. Ayon sa Juan 8:31, sila'y magpapatuloy na makikinig. John 8:31, kung kayo'y magpapatuloy sa aking mga salita. Anong deklarasyon ni Jesus? Kayo nga ay aking mga alagad. Tanda ng pagiging alagad. Nagpapatuloy sa salita. Nananatili sa salita. Yan. Ibig sabihin, sa praktikal na paraan mga kapatid, tayo'y matapat na nananatili, na nagpapatuloy sa pagbibigay panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kumusta kapatid ang iyong pakikinig? Ikaw na nagsasabing Kristiyano. Itong hamon na tanong, ikaw ba'y patuloy na nagbibigay panahon sa pakikinig ng salita ng Diyos? Araw-araw. Sinabi pa ng Biblia, ang mga pag-aari ng Diyos ayon sa awit 1, versikulo 2, sila'y nagbubulay-bulay sa kanyang mga salita araw at gabi. Kumusta kapatid ang iyong panlasa sa salita ng Diyos? Ito ba'y masarap araw-araw na pinapakinggan mo araw at gabi? Sila'y matapat sa pagbibigay panahon sa pakikinig sa salita ng Diyos. Patuloy na nakikinig sa pagbabasa. Sinabi ng Deuteronomio 17:19 na sila'y dapat magbabasa. Dapat basahin niya ang salita ng Diyos sa lahat ng panahon ng kanyang buhay upang magpatuloy siyang matakot sa Diyos. Ito nga sinasabi sa isang hari, sa isang tao ng Diyos. Nang takot niya sa Diyos ay magpatuloy sa pamamagitan ng patuloy na pagbabasa. Siya rin ay patuloy na nag-aaral. Ang mga nakikinig sa Diyos, nagbibigay panahon sa pag-aaral at pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Araw-araw. Kumusta kapatid? May panlasa ba ang spiritual mo na buhay sa salita ng Diyos araw-araw? Meron ka bang araw-araw na pagbabasa, pag-aaral? Sabi ng Josue 1:8, do not let, huwag mong hayaan ang mga salita ng mga ito na aalis sa inyong bibig. Si dati ang pagbabasa nila talaga ay binibigkas. Do not let this book of the Lord depart from your mouth, but meditate therein day and night. Tingnan niyo. Ang utos ng Diyos kay Josue, bulay-bulayin ang salita ng Diyos araw at gabi upang masunod mo ang mga ito. Ikaw ay magtatagumpay sa inyong pagsunod. Mga kapatid,
Ang mga pag-aari ng Diyos ay nakikinig sa Diyos, sa salita ng Diyos, nagpapatuloy, nagpapatuloy nito. Sila'y matapat, sila'y nanatili at nagpapatuloy. Sabi ni Jesus, sila rin ay matapat at maingat na nakikinig. Matapat at maingat na nakikinig. Ayon sa Marcos 4:24, inuulit-ulit natin itong versikulong ito. Sa panukat, mag-ingat kayo sa inyong pakikinig. Sa panukat na inyong isinisukat ay isusukat din sa inyo. Ibig sabihin, ang ating pakikinig ay sinusukat. Tayo ay mga katiwala ng ating pakikinig. Kailangan na makinig tayo ng maayos sapagkat isusukat sa atin ang ating pakikinig. Ang mga bagay na ating pakinggan sa Diyos ay paraan ng ating pagsunod, paglakad, sunod sa Kanya. Kailangan na susunod tayo ng susunod sapagkat ang ating pagkilala sa pakikinig sa Ebanghelyo ay tinatawag naman sa Biblia na pagsunod sa pananampalataya. Ang ating unang pagsampalataya ay isang pagsunod. Kaya tayo nakinig at sumunod. Ganon din araw-araw, makinig at sumunod. Yan ang ating pananampalataya, pakikinig at pagsunod. Doon nagsimula at natatapos araw-araw ang isang pangkristyanong lakad, pakikinig at pagsunod. Ang mga pag-aari na mga tao ng Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. At pangatlo, ang mga pag-aari ng Diyos ay mabunga. Mabunga mga kapatid, matapos sila magsimula sa isang makapangyarihang pagbabago at dinala sila sa isang pagsampalataya at pagsisisi na nanatili sa pakikinig ng salita ng Diyos at nagpapatuloy nito. Ang mangyari niyan kaagad sa pagpapatuloy ng isang pagsunod na pagkikinig at pagsunod ay pagbubunga. Sabi nga Juan 15, nang sila'y matapat na mananatili sa Kanya, sabi niya, at mananatili sa Kanyang salita, sila'y magbubunga. Ang ating pananatili sa pakikinig ng salita ay diretso na magdala sa atin sa isang pagbubunga. Sa Biblia ay dalawang klaseng pagbubunga ang binabanggit ng Diyos. Isang pagbubunga sa ating pagkatao at sa pagbubunga ng ibang tao. Yan. Kailangan tayong magbunga, mamumunga, sabi ng Biblia, ng mga bunga ng banal na Espiritu. Ang ating buhay ay nakasalalay, buhay Kristiyano, nakasalalay sa isang lakad, spiritual lakad sa pamamagitan ng gabay ng banal na Espiritu. Tinatawag ito ni Pablo na batas ng buhay ng Espiritu. Ang ating lakad araw-araw ayon sa Espiritu. Kaya ibig sabihin, mamumunga tayo sa ating lakad, spiritual, lakad ng Espiritu. Ayon sa Galatia 5:23 hanggang 25, ang mga bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kabutihan, pagpigil sa sarili, katapatan, marami pang iba. 9 na bunga. At yan ang kailangan makikita sa atin at ipanalangin natin lagi na tayo mamumunga. Babaguhin tayo, sabi ng Biblia. Tayo'y babaguhin sa kaluwalhatian patungo sa kaluwalhatian. We are walking from glory to glory. Yan ang lakad na nakikinig at sumusunod sa Diyos. From glory to glory. Hindi maaaring patras ka
At kung paatras ka ay pabalik ka sa kasalanan, no? Sa kasamaan papunta sa kasamaan. Isipin mo yan, kung paatras ang buhay mo na hindi ka Kristiyano, pasama ng pasama. Dito sa atin, sunod, makikinig at sumunod, pabuti ng pabuti. At yan ang sinasabi ni Pablo na glory to glory. Tayo magbubunga. Ang mga pag-aari ng Diyos ay mabunga sa mga bagay ukol sa ugali, ukol sa ating pamumuhay, sa ating relasyon sa Diyos. Pangalawa, pag namumunga na tayo sa mga bagay ukol sa espiritu, sa ating personal na pamumuhay, tayo naman ay mamumunga, dalhin sa pamumunga ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo na ating ihahayag, ang Ebanghelyo na kailangang ating ipangaral, ang Ebanghelyo na ating sinampalatayanan na kailangang, sabi ng Biblia, sumampalataya tayo ng puso at magpapahayag ng bibig. Ang bibig natin na magpapatuloy na magpapahayag, mamumunga. Mamumunga tayo. Sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag tayo alagad ng Diyos at hinirang ng Diyos, talagang mamumunga tayo. Buhay na mga binhi na itinanim sa atin ay mamumunga. Mamumunga ng tag-60, tag-60, at tag-100. No? Maraming bunga. Sabi ng Juan 15:16, hindi kayo ang humirang o pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo upang kayo humayo, upang kayo umalis, upang kayo lalakad, upang kayo sumunod sa aking pagpapadala sa inyo at mamumunga kayo ng sagana at ang inyong mga bunga ay mananatili. Yun. Dalangin natin na ang ating pagpanatili sa pakikinig at pagpapatuloy nito, mamumunga tayo. Mamumunga ng mga tao na makabig o magiging sa kapangyarihan ng Diyos ay sumampalataya rin sila at magsisisi ng kanilang mga kasalanan. Yan mga kapatid, sa araw na ito, 3 bagay lamang ang una natin pag-aralan sa mga pag-aari ng Diyos. Una, sila dumaan at nakaranas ng isang makapangyarihang pagbabago ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng pagsampalataya at pagsisisi. Pagbabago, conversion, yan ang mga pag-aari ng Diyos. Sabi ni Pablo sa unang Tesalonica 1:5. Pangalawa, ang mga pag-aari ng Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Nakikinig na maingat, nananatili, nagpapatuloy, at nananatili sa pagsunod sa pinapakinggan. Yan. Nakikinig sa salita ng Diyos. Dapat magbigay tayo panahon sa pakikinig kung tayo mga pag-aari ng Diyos. Dito natin malaman kung tayo nga sa Diyos, kung tayo nakikinig, nananatiling nakikinig at patuloy na nakikinig. Pangatlo, ang mga pag-aari ng Diyos ay mga taong mabunga, fruitful. Sabi ni Jesus sa Juan 15:8, kayo nga ay mamumunga at ang inyong pagbubunga ay mabibigay kaluwalhatian sa Diyos. Ang ating pagbubunga ay para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi para sa ating mga sarili. Kaya mga kapatid, ang mga tanda, 3 unang tanda sa mga pag-aari ng Diyos na dapat makikita rin sa atin at magsasabi nga, ako nga ay isang hinirang ng Diyos sapagkat ako ay nakaranas ng isang mga pangyarihang pagbabago, sapagkat ako ay nakikinig
sa salita ng Diyos at patuloy na nakikinig at nanatiling nakikinig. Patuloy na nagbibigay panahon sa pakikinig sa Diyos. At ako'y mabunga sa mga bagay ukol sa aking pagkilala sa Diyos. Purihin ng Diyos mga kapatid sa isa na namang mensahe nating narinig. Dalangin natin na tayo nga ay magpapakita patuloy sa ating pagiging mga pag-aari ng Diyos. Kapangyarihang Diyos, kami nagpupurit ng papasalamat sa inyong salita sa amin. Turuan niyo kami patuloy, palakasin niyo kami. Bigyan niyo kami ng karunungan patuloy sa pag-unawa sa mga bagay ukol sa inyong salita. Na kami nga ay magpatuloy na makinig at mananatiling makikinig sa inyo. Dalangin namin na pagbungahin niyo kami. Ang taga-Taif ay magbubunga. Na kahit man ang iba ay umaalis na at iilan lang na iwan. Ngayon, dalangin namin na hamunin niyo kami na mangaral, pahayag ang inyong salita upang kami mamumunga at mamunga ng sagana. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen, mga kapatid. Sana matapos na nga itong aming bahay. 2 tao lang kasi ang gumagawa nito pagwat Sabado. Kaya mga Abril pa yata matatapos ang bahay na ito. Dalangin natin na ang Panginoon ay magbigay pa ng aming pangangailangan sa pagtapos nito. Hanggang sa sunod mga kapatid nating pakikinig at pagkikita.